Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Hasanapi Makabumban. Ngayong araw, tatalakayin ko ang tungkol sa diskurso. Isang napakahalagang konsepto sa komunikasyon. Lahat tayo araw-araw nakikipag-usap, nagsusulat pero minsan hindi natin namamalayan na diskurso na pala ang ginagawa natin. So ano nga ba ang diskurso? Sinasabi ng mga eksperimento sa semantika, ang diskurso ay mga unit ng linguistic na binubuo ng iba't ibang pangungusap. Sa ibang salita ay salitaan, argumento o pananalita. Ang pag-aral sa diskurso ay tinatawag na discourse analysis. Tinitingnan nito ang parehong anyo at function ng wika at isinasama ang interaksyon ng sinasalita at nakasulat na teksto. Ibig sabihin, ang diskurso ay hindi lang basta iisang pangusap. Ito ay mas malawak na paggamit ng wika, iisang tuloy-tuloy na usapan, talumpati, debate o kahit simpleng chat. Pinag-aaralan dito kung paano nabubuo ang kahulugan mula sa pagsasama-sama ng mga pangungusap at kung paano sila ginagamit sa tunay na komunikasyon. Halimbawa, kapag nagkukwento ka sa kaklase mo ng nangyari kahapon, hindi naman iisang pangungusap ang sinasabi mo. Buong kwento yon at yun mismo ang tinatawag nating diskurso. Ngayon na alam na natin kung ano ang diskurso, dumako naman tayo sa dalawang uri nito. Una, structural, isang particular na unit ng wika. Pangalawa, functional, focus sa gamit ng wika at pagsusuri ng function nito. Kapag sinabi nating structural, ang tinitingnan natin ay anyo. Paano nabuo ang pangungusap, paano sila magkaugnay, ano ang pagkakasunod-sunod. Samantalang kapag functional, ang focus naman ay layunin ng pagsasalita. Bakit ito sinabi? Para kanino at ano ang gustong mangyari sa komunikasyon. Halimbawa sa structural, kapag sinusuri mo ang paragraph kung tama ang grammar, coherence at pagkakasunod-sunod. Sa functional naman, kapag tinitingnan mo kung bakit nagsorry ang isang tao, sincere ba, sarcastic o defensive. So, mahalaga rito ang layunin. Ngayon naman, tingnan natin ang dalawang paraan kung paano na ipapahayag ang diskurso. Ang diskurso ay tumutukoy sa sinasalita at isinusulat na komunikasyon. Pasalita, araw-araw na interaction na may sariling formula at convention. Pasulat, teksto na may pagkakaugnay-ugnay at komunikasyon. Kapag pasalita, ito yung mga ordinaryong usapan natin araw-araw. May tono, may bilis, may emosyon. Kapag pasulat, mas formal, mas organisado at kailangan malinaw dahil wala tayong tono at facial expression para tumulong sa pagpapaabot ng mensahe. Halimbawa ng pasalita, kagaya ng pang-araw-araw na kwentuhan, recitation, pagtawag ng kaibigan. Sa pasulat naman, tulad ng essays, report, love letters, resignation letters, at academic text. Ngayon, punta naman tayo sa dalawang importanteng elemento ng anumang diskurso. Una, teksto. Lawak ng wika na may kahulugan kahit walang konteksto. Pangalawa, konteksto. Panlipunan at pisikal na kaligiran na nakikipag-interact sa teksto. Mahalaga sa komunikasyon, nagbibigay ng cues tulad ng expression ng mukha, kilos ng katawan, tono at salita. Dapat isaalang-alang ang norms at panuntunan ng tao sa paggawa ng teksto. Ang teksto ay mismong mga salita o pangungusap na nakasulat o sinasabi. Pero ang konteksto naman ay ang sitwasyon, sino ang nagsasalita, kanino nakadirekta, kailan, saan at bakit. Halimbawa ang text na okay. Teksto pa lang yan pero walang emosyon. Pero kapag sinabi pala ng mother mo ng galit, ibang okay na yon. Doon pumapasok ang konteksto. Sa madaling sabi, ang diskurso ay hindi lang basta words. Ito ay kabuuang proseso kung paano tayo nagkakaintindihan. Kung walang tamang pag-unawa sa struktura, gamit, pasalita at pasulat na anyo, pati konteksto, tiyak na magkakaroon tayo ng miscommunication. At dyan lang po nagtatapos ang aking report. Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Erica Frich Bitagaan at ngayon ipagpatuloy natin ang ating diskusyon patungkol sa kahalagahan ng diskurso. Kakatulong sa atin ang kakayahan sa pagdidiskurso
upang makibagay sa mga taong ating makakasalamuha, nakasalalay sa kanyang paraan ng pakikipag-unawaan sa kanyang tagumpay at kabiguan. Mahalaga ang kakayahan sa pagdidiskurso dahil tinutulungan tayo nitong makibagay at makisama sa iba. Kapag maayos tayong nakikipag-usap at nakikipag-unawaan, mas nagiging maganda ang ating pakikitungo sa mga tao. Nakadepende rin dito kung magiging matagumpay o hindi ang ating ugnayan sa mga gawain. Sa madaling sabi, ang husay natin sa pagkikipag-usap ay may malaking epekto sa ating tagumpay o kabiguan. Mayroong tatlong pangunahing kahalagahan ang pagdidiskurso. Una na dito, ang kahalagahang panlipunan. Sa araw-araw na pamumuhay ay kailangan nating makisalamuha sa mga taong makakahalubilo natin sa lahat ng dako, sa tahanan, simbahan, opisina, palengke at iba pa. Kailangan nating iugnay ang sarili sa kapwa upang magkatulungan at tayo ay magkaunawaan. Kailangan natin ng maayos na pakikipag-usap para magkaroon ng magandang ugnayan sa kapwa. Halimbawa, sa tahanan, nag-uusap ang mga magulang at anak tungkol sa gawaing bahay upang maayos na mahati ang responsibilidad at maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Halimbawa din sa paaralan, nagkakaroon ng talakayan ang mga estudyante at guro upang malinaw na maipaliwanag ang aralin at masagot ang mga tanong ng tama. Sa trabaho naman ay nagmi-meeting ang mga empleyado upang pag-usapan ang mga dapat gawin, kaya mas nagiging maayos ang takbo ng trabaho at nagkaroon ng koordinasyon. Sa palengke ay nag-uusap ang tindera at mamimili tungkol sa presyo ng bilihin upang magka-interaksyon ng maayos at magkaroon ng tamang transaksyon. At sa simbahan naman ay nakikipag-usap ang mga miyembro ng komunidad upang magplano ng mga aktibidad na makakatulong sa kanilang lugar. Ang pangalawang kahalagahan ay ang kahalagahang pampolitika. Sa pamamagitan ng maayos at mahusay na pakikipag-usap at pakikipaghalubilo sa iba, sa isang bansang tulad ng sa atin na ang mamamayan ay makikisangkot sa pamahalaan, malayang nakipagtalakayan sa mga isyung nauukol sa bayan at nakabubuo ng pampublikong opinyon. Mahalaga ang diskurso sa larangan ng politika dahil sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-usap, nagkakaroon ng malayang talakayan tungkol sa mga isyong pambayan. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng pampublikong opinyon at nakikilahok ang mga mamamayan sa mga desisyon ng pamahalaan. Halimbawa na dito ay ang pakikilahok sa barangay meeting kung saan nag-uusap ang mga residente tungkol sa problema sa basura at nagbibigay ng kani-kanilang mungkahi. Pangalawang halimbawa ay ang debate ng kandidato kung saan maayos nilang inilalahad ang kanilang mga plataporma upang makapili ng tama ang mga botante. Pangatlong halimbawa ay ang pagtalakay sa social media tungkol sa mga isyu sa bayan tulad ng presyo ng bilihin o proyekto ng gobyerno. At halimbawa din dito ay ang pakikilahok sa eleksyon kung saan nakabatay ang desisyon ng botante sa mga impormasyong malinaw na naipapahayag ng mga kandidato. Ang pangatlong kahalagahan ay ang kahalagahan sa propesyon. Anumang propesyon ay nangangailangan ng pagdidiskurso. Kailangan ito upang magkaunawaan. Halimbawa na dito ang guro na nangangailangan ng kasanayan sa pagpapaliwanag ng aralin sa kanyang mga estudyante. At ang doktor naman ay kailangang makapagbigay tagubilin sa kanyang pasyente. Sa anumang trabaho o propesyon, mahalaga ang kakayahang makipag-usap ng malinaw. Ang maayos na diskurso ay nagdudulot ng tamang pag-unawa, mas mahusay na trabaho at mas magandang ugnayan sa kapwa manggagawa o kliyente. Iba pang halimbawa nito ay ang abogado na kailangan niyang makipag-usap ng maayos sa kliyente at para malinaw na ilahad ang mga argumento sa korte. At ang inhenyero din nakipagpulong sa team upang ipaliwanag ang plano at disenyo ng proyekto
At ang sales lady o customer service, kailangan maging magalang at malinaw sa pakikipag-usap upang maayos na masagot ang tanong o reklamo ng mga customer. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Eslima Haji Ali. Ang tatalakayin natin ngayon ay napapatungkol sa mga teorya ng diskurso. Ito ang mga konseptong ginagamit upang mas maintindihan kung paano nagkakaroon ng kahulugan ng ating pakikipag-usap. Speech Act Theory. Isa itong teorya na wika kung saan sangkot ang kilos o galaw sa pag-unawa sa pagpapahulugan ng isang diskurso. Ibig sabihin, ayon sa teoryang ito, ang pagsasalita ay hindi lang basta pagbigkas ng salita. Ito din ay isang kilos o galaw. So dumako naman tayo sa tatlong aspeto ng Speech Act Theory. Una rito ang location sa pamamagitan ng pagsasalita. Ito din ang mga pahayag na wala nang ibig sabihin. Halimbawa nito kapag nagsabi ako na ang kalat naman ng bahay natin. Ibig sabihin, dinidescribe ko lang na ang ating tahanan ay makalat. So, pangalawa naman ang illocation. So, ang pagtupad sa gawaing social. Halimbawa nito, ang sinabi kong ang kalat naman ng tahanan natin. Ibig sabihin nun, gusto mong paglinisin ng kausap mo. Ibig sabihin nun is pinaparating mo na gusto mong paglinisin ng kausap mo para tayong nag-uutos. So, pangatlo naman is per location. Ang resulta ay naghihikayat sa nakasaksi ng pagtupad ng pangakong binitawan. So, yung halimbawa ko na ang kalat naman ng tahanan natin. Ito naman kung paano nating i-process ang salita na galing sa nagsalita. Ito rin ay maaaring bunga ng pagtataka. Halimbawa rin is yung nagsabi na ang kalat naman ng tahanan natin. Pwede din magsabi ang nakarinig na oo nga naman, bakit nga ba makalat ang bahay natin. So yan yung sinasabi na fair location. Dumako naman tayo sa ethnography of communication. Ito ay ang gumagamit ng mga kasangkapan mula sa antropolohiya upang pag-aralan ng verbal na interaksyon sa social na setting nito. Ang teoryang ito ay tinitingnan ng kultura at paniniwala at gawin ng isang pamayanan upang maunawaan ng wika. Ang ethnography ay ang nakasulat sa paglalarawan ng organisasyong panlipunan, gawaing panlipunan at simboliko. Ito ay ang pag-aaral kung paano nakakaapekto ang kultura sa pamumuhay at sitwasyon sa ating pakikipag-usap. So, ayon kay Gompers 1999, ang etnografiya ng komunikasyon ay nakapokus kung ano ang ginagawa ng tao sa tiyak na uri ng sitwasyon, paano sila nagbibigay ng reaksyon at paano nila ito pinag-uusapan. Ibig sabihin ito ang pag-aaral kung paano nakakaapekto ang kultura, pamumuhay at sitwasyon sa ating pakikipag-usap. Ayon naman kay Del Hymes ay kailangan isaalang-alang ang paggamit ng acronym na speaking. Ang acronym ng speaking. Una rito ang sitting. Saan sila nag-uusap. Pangalawa naman is participants, sino ang kausap. Pangatlo is end, ano ang layunin sa pag-uusap. Pang-apat is act, paano tatakbo ang pag-uusap, ano ang daloy ng pag-uusap. Panglima is K, formal or informal ba ang ginamit. Pang-anim is instrument. Ano ang medium na usapan? Ano ang medium na ginamit? Ano nga ba ito? Salita ba or text or chat? Pang-pito naman is norms. Ano ang paksa sa usapan? At ang panghuli ay ang genre. Naglalahad or naglalarawan, nagsasalaysay o nakikipagtalo ba ito? Or isa-iba itong debate. Mga natataging diskurso sa wika at panitikan. Una rito ang pragmatic theory. Ano nga ba ang pragmatic theory? Ito ay ang pag-aaral sa mga paraan kung saan ang konteksto ay nakakaapekto sa kahulugan. Ibig sabihin nito, iba ang kahulugan ng salita, depende ito sa sitwasyon. Halimbawa nito ay ang paggamit ng kasinungalingan hindi nakakapinsala sa kapwa, ang tinatawag na white lies. Kapag, halimbawa nito is kapag sinabihan ka ng matalik mong kaibigan na bagay ba sa akin itong suot ko at sasabihin mo naman is oo naman.
kahit hindi ka naman sigurado. So, yan ang tinatawag na white lies. Para hindi masaktan ang iyong kaibigan, kaya nasabi mo na oo, bagay na bagay sa iyo ang suot mo. So, nabanggit rin sa teorya ni E. Goffman ang kahalagahan ng muka or sa English ay face sa interaksyon sa pagkikipag-interaksyon sa panlipunan. Ayon naman kay Brown Levenson, 1987, ang muka ay makapupukaw ng damdamin at magiging puhunan na maaring mawala, mapanatili, mapataas kaya't kailangan mapangalagaan ng interaksyon. Ano nga ba ang interactional na linguistic? Ito ang pinag-aaral dito kung paano ang mga tao ay nakalikha ng kahulugan sa isang verbal na interaksyon. Dito makikita ang pabalik-balik na interaksyon, yun na nag-uugnay sa ating kultura. Halimbawa nito kapag may nagtanong sa iyo na alam mo ba? So ang isasagot mo is ano? Ibig sabihin may shared cultural understanding tayo kung paano tumatakbo ang ating pag-iisip or ating usapan. Ano nga ba ang contextualization cues? Ang balarila at ang referential na katangian ng balarila ang makapagbibigay ng interpretasyon sa bawat isa upang makabuo ng paghihinuha. So ibig sabihin mga pahiwatig sa tono, bilis ng pananalita, galaw or grammar na nagbibigay ng tamang interpretasyon sa pag-uusap. Hello everyone! Ako ay nagbabalik upang talakayin ang pasalitang diskurso. Ang pasalitang diskurso ay tawag sa pagkakaroon ng makahulugang palitan na pangungusap ng dalawa o higit pang tao. Ibig sabihin, ito ay may maayos at malinaw na pag-uusap kung saan nagkakaintindihan ang mga nag-uusap. Sa Ingles, ito ay tinatawag na discussion. Ito ay mahalaga dahil nagpapalitan ito ng kaalaman, ideya at opinyon ang mga tao tungkol sa mga isyong kinakaharap nila. Nakakatulong ito para mas maintindihan ang sitwasyon at makahanap ng solusyon. Hindi gaanong napaghandaan at bukas sa interbensyon ng tagatanggap. Ito ay tumutukoy sa di formal o impromptu na talakayan. Ibig sabihin, ang usapan ay hindi masyadong planado at maaring makisali o sumabat ang kausap sa anumang oras. Halimbawa nito ay ang pang-araw-araw na kwentuhan, biglaang usapan o spontaneous na talakayan. Masining na pagpapahayag ng ideya sa paggamit ng verbal na pamamaraan. Ito ay tumutukoy sa formal o masining na pagpapahayag tulad ng talumpati. Ibig sabihin, maingat na inilalahad ang ideya, malinaw ang pagkakasunod-sunod at maganda ang pagkakabuo ng salita. Halimbawa nito ay ang lecture, talumpati o formal na presentasyon. May dalawang uri ang pasalita na diskurso. Ito ay ang pribadong pasalita na diskurso at ang pampublikong diskurso. Unahin muna natin ang pribadong pasalita na diskurso. Ang pribadong pasalita na diskurso ay ang palitan ng mga ideya sa pagitan ng dalawa o higit pang tao na matatawag na conversational. Ito ay ginawa na pasikreto sa pamamagitan ng mga nasa diskurso at hindi ito formal na usapan. Tinatawag din itong conversational dahil ito'y karaniwang pang-araw-araw na pag-uusap at hindi bukas para sa lahat. Halimbawa, usapan ng mga magkakaibigan, lihim ng pag-uusap o personal na konsultasyon. Ang pangalawang uri ng diskurso ay ang pampublikong diskurso. Ito ang pagsasalita sa harap ng maraming tao. Mas formal ito at karaniwang ginagamit sa pagpapahayag ng impormasyon, opinyon o mensahe sa mas malaking grupo. Halimbawa nito ay ang presentasyon, lecture o anunsyo sa pampubliko. Pwede din itong sa talumpati. May mga uri ang pasalitang diskurso ayon sa layunin. Una na dito ay ang interactional discourse. From the word interactional, it means pakikipag-ugnayan or pakikipagkapwa. Ang layunin ng pakikipag-usap o komunikasyon ay magkakaroon ng komportableng lipunang ginagalawan. Hindi gaanong nakatuon ito sa impormasyon, kundi sa pagbuo ng koneksyon at maayos na pakikipagkapwa. Maaring ito ay pansosyal sa batian ng kaibigan, magkaroon ng magaan at masayang kapaligiran, walang takot o nakababahalang kapaligiran gaya ng pagbati o pangungumusta, pagbibiruan, pagbibigay ng papuri sa kaibigan,
pakikipagkwentuhan sa kapaligiran, pakipag-usap sa bagong kakilala na makikilala sa sakyan sa panonood ng sports, teatro o paaralan. Ayon kina Brown at Yulee sa interactional discourse, ang mga salitang ginagamit ay inaangkop para sa tagapakinig. Ibig sabihin, dapat magaan, magalang at nagpapakita ng pakikipagkapwa. Ang pangalawa ay ang transactional discourse. Ang layunin ng komunikasyon ay ang pagbibigay ng impormasyon. Mahalaga ang ibinibigay na mensahe dito dahil ito ay tiyak at totoo para maitugma sa tugon. Mahalaga na tama at maayos ang mensahe upang maintindihan ito ng tagapakinig at makapagbigay ang tagapakinig ng tamang tugon. Ito ay kadalasang ginagamit sa broadcast o balita sa telebisyon o radyo, panayam o interview, nagbibigay or pagbibigay direksyon sa isang lugar at paglalarawan ng proseso sa mga bagay-bagay. Ito ay may dalawang uri. Una ay ang short-term discourse na ang tugon ng speaker ay binubuo ng isa o dalawang salita lamang o maikli lamang, tulad ng tama, totoo nga, sang-ayon ako, maganda, oo, ayos lang. Hindi ito nagbibigay ng paliwanag o dahilan dahil simpleng pasang-ayon o pagtugon lamang. Ang pangalawang uri ng transactional discourse ay ang long-term discourse. Ang nagsasalita dito ay malayang nagkukwento, nakipagbiruan, naglalarawan, nagpapaliwanag kung ano ang gagawin, paano ang gagawin, nagpapatunay, bakit kailangan ng pagbabago at iba pa. Mas detalyado at mahabang pahayag ang ginagawa ng nagsasalita. Dahil layunan nitong mas malinaw at kumpletong impormasyon ang may parating at para maintindihan ng tagapakinig. So, sa short-term discourse, ito yung mga maikling mga salita, katulad ng isa o dalawang mga salita. Ang long-term discourse naman, ito yung mas detalyado at mahabang pahayag na ginagawa sa tagapagsalita. Ang pangatlo ay ang pagsasatao o roleplay. Malaya ang kasanayan sa komunikasyon dahil hindi na ang kanyang sariling katauhan ang kanyang ipinapakita dito, kundi malawak ang kanyang pagpipilian ng karakter o tauhan. Dito, malaya siyang gumamit ng mga imahinasyon at pumili ng paraan ng pagsasalita o kilos ayon sa karakter na kanyang ginagampanan. Siya ay makapili ng tauhan na gusto niyang isatao gaya ng ina, ama, anak, manggagawa, estudyante, o bata. Maaari ring ipakita na sila ay natatawa, natutuwa, natatakot, nagagalit, o siya ay mapagmahal. O ang puok o lugar na pangyayarihan ay maaring sa lungsod, sa bayan, sa Pilipinas, sa Estados Unidos, o kung saang panig pa ng daigdig. Maaari ding gumamit ng wika ng iba't ibang propesyon, katauhan, kaugalian, depende sa kanilang isinasakatauhan. Ayon kay Jack Richards, 1990, The Language Teaching Matrix Cap, page 54 to 56, mula sa Lexicon Consulting Group. Halimbawa na dito ay ang sa klase. May roleplay tungkol sa pag-aayos ng gulo sa palengke kung saan ang isang estudyante ang gaganap na tendera at ang isa naman ay mamimili. Layunin nitong matutunan ng tao kung paano gumamit ng tamang komunikasyon sa iba't ibang sitwasyon at masanay sa pakikipagkapwa. Sa interactional discourse ay nakatuon dito ang pakikipagkapwa. Halimbawa nito ay ang pakikipagkumusta sa mga kaibigan, pagbibiruan sa pamilya. Ang transactional discourse naman ay nakatuon ito sa pagbibigay ng impormasyon na dapat tiyak at totoo upang sa gayon ay maintindihan ng iyong tagapakinig. Ang pangatlo ay ang pagsasatao. So dito, sa pagsasatao or roleplay ay malaya ang kasanayan mo sa komunikasyon dahil hindi lang ang iyong sarili ang iyong ginagampanan, kundi may ginagampanan kang karakter na isa sa tao mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang aking tatalakayin ay ang pasulat na diskurso.
Ang pasulat na diskurso ay sa larangan ng komunikasyon. Ang basihan kasanayan ay ang pagsasalita, pagbasa, pagkikinig at pagsulat. Ang kaalaman sa apat na makrong kasanayan ay ito ay napakahalaga sa pagsulat ng formal o anumang komposisyon. Ang kaalaman sa wika ay walang kahalagahan kung hindi ito magamit upang ipahayag ang idea, saloobin o kaalamang pasulat man o pasalita. May isasagawa ito sa pamamagitan ng apat na diskurso, ang pagsasalaysay, paglalahad, paglalarawan at pangangatwiran. Ibig sabihin ay ang apat na makrong kasanayan ay mahalaga sa anumang larangan ng pakikipagkomunikasyon. Halimbawa, paano natin mailalahad ang saloobin? Di ba sa pamamagitan ng pagsasalita o pagsulat? O di kaya paano natin maibabahagi ang ating kaalaman? Hindi ba't sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat, kaya napakahalaga ang ating makrong kasanayan sa ating pamumuhay. Sa pasulat na diskurso, karaniwang ang teksto ay napaghahandaan o napagplano. Gayunpaman, may mga uri ng diskursong pasalita na napaghahandaan tulad ng mga meeting, lecture, talumpati at iba pa. Sa pasulat ay napaghahandaan ng teksto o napagpaplano ito, ngunit mayroon din pasalita na paghahandaan katulad ng sa meeting, lecture o sa pagbibigay ng talumpati. Ito ay napaghahandaan. Dumako naman tayo sa ang paglalahad. Ang paglalahad ito ay isang uri ng katha, maging pahayag o pasulat na nagbibigay kabatirang kaalaman, nagpapaliwanag at sumusuri. Ang pangunahing layunin sa nakikinig o bumabasa ay magbigay pagpapaliwanag sa mga bagay na hindi maunawaan. Ito ay inilalahad ang mga bagay upang ito ay maunawaan. Halimbawa, pinapaliwanag mo ang isang pangyayari na nasaksihan mo upang maipabatid sa ibang hindi nakakaalam sa pangyayari. Nang sa ganon ay malaman nila kung ano ang iyong nalalaman sa pangyayaring iyon. Narito ang mga kailangan sa mabisang paglalahad. Number 1 ay ang sapat na may kaalaman sa paksang tinatalakay. Halimbawa nito ay kung ikaw ay isang guro or nagtuturo, dapat na may malawak ang kaalaman sa iyong inilalahad upang mabisa ang iyong tinuturo. Okay, number 2 ay ang ganap ang pagpapaliwanag sa buong kahulugan. Napakaklaro naman ito, kinakailangan daw na ganap ang ipinapaliwanag. Number 3 ay malinaw at maayos na pagpapahayag. Upang maging malinaw ang pagpapahayag, kinakailangan na maganda ang pagkakasunod-sunod ng iyong sinasabi. Halimbawa, kung ikaw ay newscaster, dapat na malinaw at maayos ang iyong ibabalita nang sa ganon ay maunawaan ang iyong balita. Number 4 ay gumamit ng larawang balangkas at iba pang pangtulong upang madali ang pag-unawa sa ipaliwanag. Sa pagpapaliwanag din, kung minsan ay mayroon itong pagbabalangkas dahil mauunawan ito agad ng mga mambabasa kung ano ang tinutukoy sa isang paglalahad. Number 5 ay walang pagkiling sa pagpapaliwanag ng anumang bagay na nakasasaklaw ng tao. Halimbawa dito ay sa pagiging pinuno sa loob ng klase at may nag-away sa inyong klase na dalawang grupo. Dapat ikaw na pinuno ay makinig sa paglalahad ng dalawang grupong nag-away. Hindi dapat isa lang ang iyong pakikinggan, dapat ay patas mong pakinggan nang sa ganon hindi naging pagkiling ang iyong pagiging tagapag-ayos ng gulo sa iyong pagiging pinuno. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Johanna Bilingbunat. Ang aking tatalakayin ay ang iba't ibang paraan ng paglalahad. Una ay ang pagbibigay ng kahulugan. May mga kahulugang makikita sa diksyonaryo sa bawat salita. Ang mga pansitipiko at panteknikal na terminolohiya ay may tiyak na kataturan, kaya maiwasan ang di pagkakaunawaan at pagkakaisa ng interpretasyon sa harap ng batas. Ngunit iba ang salitang karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw ng pakikipag-usap. Ito nagbibigay ng napakaraming kahulugan. Kadalasan ang kahulugan ay batay sa laman ng pangungusap at batay sa gamit o pagkaunawa ng isang partikular na pangkat o lahi. Ang pagkakahulugan ay may dalawang dimensyon. Una ay ang denotasyon. Ito ay karaniwang kahulugan dala ng diksyonaryo o salitang ginagamit sa pinakakaraniwa at simpleng pahayag. Halimbawa, bahay, isang gusali na tinitirhan ng mga tao. Sa halimbawa na ito ay binibigyan tuwirang kahulugan ang salitang bahay. Kahit sa diksyonaryo, ito ay tuwirang pagkakahulugan nito. Mas malinaw at madaling maunawaan ang pagkakahulugan nito.
Pangalawa ay ang konotasyon. Ito ay ang kahulugan na karaniwang ipinahiwatig ng mga salita sa pangungusap at hindi direktang kahulugan. Ito ay pansariling kahulugan ng isang grupo ng tao sa isang salita. Halimbawa, ang batang lalaki ay talagang may gintong kutsara sa bibig. Ibig sabihin ng gintong kutsara sa bibig ay mayaman. Hindi ito direktang binigyan ng kahulugan. Pangalawa ay ang pagbibigay katuturan. Ang pagbibigay katuturan ay isang karaniwang pinagmula ng paglalahad. Ang katuturan ay pagtiyak ng abot at saklaw ng isang bagay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan dito at mga napapaloob dito. Sa madaling salita ay ang pagbibigay sa tunay o orihinal na kahulugan o diwa ng isang bagay, salita o konsepto. Ang karaniwang pagbibigay katuturan sa diksyonaryo ay may tatlong bahagi. Una ay ang pananalita, salita o parirala na nagbibigay ng katuturan. Ibig sabihin nito ay ang tuwirang kahulugan ng salita o parirala na nagbibigay ng pangunahing pag-unawa sa kahulugan nito. Pangalawa ay ang kaurian, bagay o kaisipang kinabibilangan ng pananalita. Ibig sabihin ito ay ang pag-uri o pagkakategorya ng salita o parirala sa isang partikular na grupo o klase na nagbibigay karagdagang pag-unawa sa kahulugan nito. Pangatlo ay ang kaibahan, ang katangiang ikinaiiba ng bagay o kaisipang nililiwanag. Ito ay ang pagtutulad o paghahambing ng salita o parirala sa iba pang salita na may kaugnay na nagbibigay linaw at pag-unawa sa mga pagkakaiba at pagkakatulad. Ang mga ito ay sangkap na bumubuo sa isang katuturang formal na nagsasalig sa isang makatuwirang paghahanay ng mga salita na siyang nagbibigay ng lalong malaking kaalaman. Sa pagsusulat ng ganitong katuturan, tandaan ang mga sumusunod. Una ay gumamit ng mga salitang simple, magaan at lalong kilala kaysa sa salitang binibigyan ng katuturan. Pangalawa ay huwag isama ang mga salitang hindi masasaklaw ng kaurian. Pangatlo, isama ang katuturan ang anumang bagay o sangkap na ukol at kaugnay. Pang-apat, iwasan ng pag-uulit ng salitang tinuturan o anumang mga kalakip nito. Halimbawa ng pagbibigay katuturan ay ito. Ang tatsulok ay kagamitan ng arkitekto o inhenyero na ginagamit na patayo, pahilis at pahiwang guhit. Ang pananalita dito ay yung tatsulok dahil ito yung nagbibigay ng pangunahing pag-unawa sa pangungusap. At ang kaurian naman nito ay ang kagamitan ng arkitekto dahil ito ay ang pag-uri o pagkakategorya ng tatsulok sa isang partikular na grupo. Ginagamit yung tatsulok sa isang partikular na grupo. So ang kaibahan naman nito ay ang tatsulok ay may mga gilid na patayo, palihis, pahilis at pahiwang na nagbibigay ng katangian ng pagpapaiba sa iba pang mga kagamitan. So, pangatlo ay ang pagbibigay ng panuto. Paglalahad ng nagpapaliwanag kung paano gawin ang isang bagay. Karaniwan itong ginagamit sa mga pagsusulit, hakbang sa pagluluto at hakbang sa pagbuo ng isang bagay. So, makikita nyo sa halimbawa na ito kung paano iluto yung cheesy caldereta. Nandito yung mga sangkap at yung mga steps kung paano ito lutuin. So, pang-apat ay ang ulat, pagbibigay impormasyon sa isinisagawang pag-aaral, pagmamasid, pagkikinig, pananaliksik at pagbabasa. So, sa halimbawa na ito ay makikita na inuulat ng Pangulo ng Russia na hindi nila pinaghimasukan ang bansang Ukraine sapagkat ito ay bahagi ng teritorya ng kanilang bansang Russia at sila'y handang ipagtanggol ang kanilang karapatan at hindi sila susuko sa alinmang pagbabanta o pagbabala ng mga karatig bansa. So, yung ulat is, ito yung pagbabalita. Ganun. So, panglima ay paglalagom o pagbubod. Paglalahad na nagbibigay linaw sa isang mahabang pahayag. Mas madaling maunawaan ang mga salitang ginagamit sa mga ganitong uri ng pagpapahayag. Isinasalaysay lamang ang mahalagang bahagi ng istorya na siyang naghihikayat na mawiling pagpatuloy na basahin ang sulatin o panoorin ang pelikula.
Isinasagawa ito matapos mabasa ng nobela, kwento at manood ng mga dula at pelikula. Para sa mga mag-aaral, nakakabuti ito para linangin ang kakayahang magpahayag ng mga ideya na kanilang naintindihan. So mostly talaga ito yung ginagamit natin pagkatapos natin manood ng mga dula. So, ang halimbawa ng paglalagom o pagbubuod ay ang storyang o ang pelikulang Magnifico, kung saan ay nandito pa rin yung mahalagang bahagi ng istorya. So, pang-anim ay ang pagsusuri. Pagsusuri sa anumang babasahin o ito ay mas malalim ng pagkakahulugan o pag-unawa sa mga akdang na isulat. Makikita nyo dito sa halimbawa ng, ayun nga yung pelikulang Magnifico ay sinuri ito. So, nandito pa rin yung mga idea o tema ng storya. So, yun lang po at maraming salamat.